Hello guys, so I'm going to do a reading right now. So let's see kung ano nang nangyayari sa relationship ninyo. So ang gagawin ko is let's dig in your person reading. So ano nang nangyayari sa relationship ninyo ngayon. So hindi to para sa lahat and this is not a personal reading. So if you want to book a personal reading with me, just message me my Facebook page. And this is not a personal reading, so hindi ako naglalabas ng any personal readings, okay? This is a general reading, so this is for everyone na maka-resonate. So this is a let's dig in reading. This is a part of my personal reading choices. So if you want to do a personal reading with me, then just message me. So anyway, ano na nangyayari sa relationship ninyo ngayon? So hindi lahat maka-resonate dito. So takes what resonates and leave the rest. Okay, pwede itong vice versa. This is a timeless reading. Kung kailan nyo ito mapanood, then this might be your story. This might be your reading. And I'm going to mention zodiac sign. So if wala dito yung zodiac sign, don't worry. Might be malakas yung placement sign ninyo dito sa mga mababanggit ko. Okay, so let's see. Ano na nangyayari sa relationship ninyo ngayon? Aquarius, Cancer, Libra, Gemini, Scorpio, Pisces. Anyway, I think merong decision from you not to accept an offer from this person dahil gusto mo na mag-move on. So, this person might be is coming back to you, pero hindi mo na siya tinatanggap dahil you wanted to move on and you have already decided. But this person also decided to offer you a new beginning already. So, the thing here is, nagkakaroon kayo ng confrontation ng person na to. You want a justice about what happened, no? Pero itong person na to, ang gusto niya magkipag-ayos sa'yo na. So, parang ado sa point na gusto mo, maramdaman din niya yung sakit na naramdaman mo in a way na hindi mo siya tatanggapin sa pagbabalik niya. But honestly, itong person na to, pinagplanuhan niya talaga to na bumalik sa'yo. Gusto niya maayos kayong dalawa dahil nahirapan siya nung nawala ka. Doon pa lang meron na siyang parang may karma na sa kanya nung time na nawala ka sa buhay niya. Kaya nga bumabalik siya sa'yo. Pero naging matigas ka dito dahil ayaw mo na siyang tanggapin dahil gusto mo na nga talaga mag-move on. So, let's dig in. Okay, I will go into change for the digging in. Hindi ko alam, parang ito lang yung binigay sa akin na message na change the cards. Change the deck. Spirit guides. Okay, angels. Might be they are guiding me to do that. So, King of Cups. Let's dig in. So, nakita niya yung worth mo. So, ngayon, gusto niyang explain sa'yo at ayusin yung mga dapat ayusin sa mga pagkakamali niya sa'yo. So, ngayon, gusto niyang maging masaya sa'yo. So ngayon, parang na-realize niya na mas masaya sa'yo kaysa sa iba. Parang, ano sa isipan ko ngayon is yung kanta ni, I'd rather have bad times with you. Yun. If you know that song, Laughter, yung pangalan niya ata ng singer, ito yung pwedeng magiging example. Nung nawala ka, parang mas nakita niya yung worth mo na much better na I'd rather have bad times with you than good times with someone else. That parang para sa akin, mas na-realize ko na mas masaya ako sa'yo. Even if ganun na yung sitwasyon natin. Parang mas nakaramdam pa din ako ng comfort sa'yo. I know your worth. So, pag may maririnig kayo sa background na maingay, kasi it's morning already, so maingay na siya. So, yun yung naano ko dito.
he wanted to change, or he did change his life. Inayos niya yung sarili niya para sa pagbalik niya sa'yo, prepared na siya, na hoping na matatanggap mo siya ulit. So, kaya siya, parang nag-gain siya ng strength, na naglakas siya ng loob na nakausapin ka, to approach you, na balikan ka. Kasi this time, parang para sa kanya, inayos ko na yung buhay ko. Gusto ko na maging focus talaga this time sa aming dalawa. During those time na you are in a separation, is like merong realization sa kanya those time. And those time din, ina-observe ka din niya, in-spy ka niya, in-stalk ka niya, and na-realize niya that you are more worth it than anyone else. Kung ano man, hindi ko pa naman nakita dito na may ano yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Could be another person, could be not. Okay? Could be just nag-away lang kayo. So, ano man yung reason kung bakit kayo naghiwalay, na-realize niya na parang nagkamali siya sa nangyaring paghiwalay na yun. So, let's see. Let's dig in more. So, para sa'yo kasi, wasak na. Nawasak na yung tiwala ko sa'yo, nawasak na lahat. Winasak mo even yung pamilya natin or yung commitment na meron tayo before. Yung mga promises mo, yung new beginnings na sinasabi mo, nawalan ako ng tiwala sa'yo this time. So, parang ado sa point, ito yung bakit nagiging strong ka, na ayaw mo siyang tanggapin sa buhay mo. Ado sa point na parang meron, hindi naman sa wala ka ng pakialam. Para sa'yo, masakit din yung mga nangyayari. And even honestly, dama mo pa din yun eh. Naiisip mo pa din na you are hoping before na noon pa sana nagbago ka na. Noon pa sana na inayos mo yung buhay mo, hindi pa hahantong tayo sa ganito. Parang ganun. So, winasak mo lahat eh. Pati yung tiwala ko sa'yo, pati yung magandang pagsasama natin dalawa, winasak mo. So ngayon, you wanted a new changes or you wanted a new beginning, at sasabihan mo sa akin na ayusin mo na ang lahat this time dahil hindi ka naka-move on or nagsisi ka sa mga nangyari. And yet, sa tingin mo, I was just going to accept that. Just like that, nang ganun kadali. Of course not. Okay, parang ito yung ano mo. Parang you have your freedom. You embrace that. Parang nagustuhan mo to. Nawala yung sakit sa ulo mo. May part na sakit sa ulo mo na nawala sa'yo. And parang you embrace your freedom. Baka nga some of you meron ng manliligaw. Baka some of you meron ng boyfriend, new boyfriend. Baka some of you inspired na. Kaya parang ayaw mo na siyang tanggapin sa buhay mo. Okay. But honestly, yung pagbalik niya gives you stress. Medyo gumulo siya sa isipan mo, sa utak mo. And you are really like, nag-ano ka din, nag-stalk ka din or nag-gather ka din ng information if meron pa ba talaga siyang iba. Feeling ko, there is another person dito involved before, in the past. So, meron pa ba talaga siyang iba, naloloko pa din siya, or totoo na ba talaga to? Parang ganun. Hindi ka sure, pero nung time na bumalik siya sa'yo, parang na ano ka din. Parang, however, nag-gather ka din ng information kung bakit. Of course, bakit siya bumalik sa'yo. But let's see. Let's dig in more. So, I can feel that you rebuild yourself already dito. You take your power back na talaga. Parang naka-move on ka na or nandun ka na sa point na yun. Kasi if you're already inspired with somebody else, okay ka na eh. Nagiging okay ka na. Even sa sarili mo, not just being inspired with somebody. You already felt your freedom dito. Na-rebuild mo na yung sarili mo, nakuha mo na yung power ulit. Parang, kumbaga ko noon, sobrang weak ka, sobrang frustrated ka, sobrang in pain ka, and sobrang, baka nga noon naghahabol ka, something like that. This time around, biglang
biglang naging nakuha mo yung power mo, alam mo na yung worth mo. Alam mo na deserving ka, alam mo na yung freedom mo, and focus ka na sa mga goals mo sa buhay mo. See, focus ka na sa stability mo. So parang ado sa point na if ever natatanggapin ko to, balik itong ex ko na to, baka magkakaroon lang ng imbalance ulit. Kaya you really wanted to proceed towards a new beginning of your life already. Mag-move on. Even if this person will going to offer you a new beginning, para sa'yo, ando sa point na, parang, in a way na, you just really wanted your justice. You know? Gusto mong maramdaman niya din kung ano yung naramdaman mo before. Yun yung pinaka gusto mo lang dito revenge. Pero honestly, di ba sabi ko dito, nag-gather ka din ng information, gumulo din siya sa isipan mo. Kasi willing talaga siya to do an action to offer you a second chance, a new beginning. So, parang para sa akin, no, through this, feeling ko kasi some of you, meron ng relasyon na iba Feeling ko some of you here is, right now, is in a relationship with. Nagmamahal ka na and you are already happy. Kaya ito talaga yung gusto mo mangyari, dahil parang gusto mo na lang talaga, siguro kung sasabihin mo to sa kanya, i-explain mo to sa kanya, magkakaroon kayo ng closure, aalis din to siya. Feeling ko aalis din siya sa buhay mo. Pero honestly, yung pagbabalik niya totoo. Yung pagbabalik niya, andun siya sa point na sobrang nahirapan siya, nabigatan siya nang wala ka. Kaya bumabalik siya para ayusin yung sa inyo. Babalik yung nakaraan ninyo, or mabalik kayo, yung pagmamahalan ninyo ulit. Na-miss ka niya. Kaya nag-decide talaga siya na bumalik sa'yo because of this. And pinag-isipan niya to ng mabuti, hindi din ganon kadali sa kanya. This person really want na maayos kayo ulit. He did take the leap of faith. Talaga, nagpakumbaba siya sa pagiging ma-pride niya. Nagpakumbaba siya para bumalik sa'yo. Para magkaroon lang kayo ng rebirth. Okay? To offer you a new beginning talaga, na maayos kayo ulit. But hindi mo siya tinatanggap because feeling ko dito sa sitwasyon na to, may iba ka na iba na yung mahal mo, may iba ka ng mahal. Kaya hindi mo siya tinatanggap. Pero ang dami ninyong pinagdaanan compare sa karelasyon mo ngayon. So, honestly, nakadepende naman yan sa'yo. Kung ano yung decision mo. Walang makapigil sa'yo kung ano yung gusto mong mangyari. Alam mo kung ano yung tama, alam mo kung ano yung mali. Right? Kung sa tingin mo, itong person na to is like, sobrang ginawa sa'yo before. Like torture, sinaktan ka, physical, mental, emotional, sobrang bully, sobrang torture, sobrang, you know, sakit na binigay sa'yo, then definitely hindi niya deserve na balikan talaga. Pero if this person is just like parang nagmahalan naman talaga kayo before, siguro may pagkakamali lang. Nobody's perfect. May pagkakamali lang. Baka kasal kayo dito tapos nagkamali siya, and then biglang ayaw mo na. Kung hindi ka naman sobrang nagtiis noon, hindi ka sobrang nasaktan, hindi ka sobrang nagbeg or something na pinabayaan ka, then baka there is still pwedeng bigyan mo siya ng chance to talk about it, to talk to this person, to see, let him prove himself again or the second time with you. Pero kung itong person na to is sobra na, parang lagi na lang ginagawa to, babalik tapos mananakit din tapos umaalis, parang depende kasi talaga sa sitwasyon yan kung paano mo siya tanggapin ulit, or tatanggapin mo ba siya ulit or hindi na, kasi nakadepende din yan sa mga nangyari sa inyo sa nakaraan. May mga mild lang na pwede pang patawarin, pwede pang ayusin, pwedeng isipin mo kung mild lang yung nangyari sa inyo tapos nagmahal ka ngayon ng iba. Isipin mo yung pinagsamahan ninyo before. Nasa iyo naman yung decision na yan nasa iyo yung decision na yan. Pero pag yung person na sabi ko nga kanina is ngayon lang na sobra yung pagtitiis mo dito, sobra lahat ng ginawa niyang kasamaan sa'yo, hindi niya na-deserve na balikan. So nakadepende talaga yan. So tignan natin kung ano yung pwedeng mangyari sa inyo.
So anyway, I can see Leo sign, Capricorn, Libra, Taurus, Libra, Gemini, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Virgo, Cancer, Aries, Sagittarius, Leo. Anyway, there is a chance and there is a hope na magkakabalikan pa din kayong dalawa. Could be you might be married. Could be this time sa pagbabalikan ninyo gusto ka na niyang pakasalan. Could be may mga promises siya sa'yo before, baka live-in kayo before, and this time around sure na siya na ikaw na yung gusto niya makasama bang buhay. Could be like that, or could be you are already like married talaga. And gusto niya lang ayusin yung marriage ninyong dalawa. So this person will going to like gain a strength na i-fix yung problem at alagaan ulit yung pagsasamang ito. Dahil naayos niya na yung buhay niya eh. And mas naayusin niya this time. Magiging matured na siya to handle this family or this relationship or this marriage. To offer you a new beginning and a rebirth talaga. To do his responsibility. And I think this is, you are like guided by the universe. Merong changes, magandang changes ang pwede mangyari dito sa inyo. And I can see that you also going to move forward towards this person kasi hindi siya hihinto, hindi siya give up. Feeling ko ang lalayo dito yung isa. Yung nakita ko, sabi ko, 'di ba, lalayo din siya. Feeling ko ang lalayo dito yung isa. This person will going to try his best na hindi ka bibitawan, lalo na pag alam niyang may karapatan din siya. Or it's either na could be some of you na lalayo ka muna, maglalaylo ka to let him prove na kaya niya ba na panindigan ka ulit. You know, this is a way, your way para maramdaman din niya yung pain na naramdaman mo before. And you are going to test this person to prove na willing na ba talaga siya bumalik sa'yo this time sa mga ibibigay mo na challenges sa kanya. Pero honestly, kung ano yung kailangan mong malaman, there is a chance and hope na magkabalikan pa kayong dalawa. Pero sabi ko nga, 'di ba, nakadepende sa kung anong nangyari sa inyo in the past. Kaya nga hindi lahat makaresonate ito. Few of you, some of you makaresonate, some of you part of this na makaresonate kayo, part of this no. Okay, and this is the oracle card. Listen to your heart. You are listening, but need to hear it with a loving heart. So, you are listening sa pagbabalik ng person na to, sa approach ng person na to. Nakikinig ka, alam mo, bumalik siya. Alam mo kung ano yung gusto niya mangyari sa pagbabalik niya. Pero, naririnig ba yun ng puso mo? Ramdam mo ba yun? So, you need to listen, but hear it with your loving heart. Ibig sabihin, you need to understand. Okay, you need to see some perspective. You need to talk. Na ilalahad niya din kung bakit, anong meron, bakit siya babalik, ano yung improvement niya na hindi niya nagagawin yung mga kasalanan niya before. And listen with a loving heart. You know, have this patience to listen to this person. Not to listen and to accept him right away. To listen, but let him also listen to you kung ano yung gusto mong mangyari. Dahil kung etong person na to nakagawa ng kasalanan sa'yo and bumabalik siya sa'yo, alam niyang maiintindihan niya kung bakit ito yung magiging reaction mo. Kung bakit gusto mo munang i-prove niya na hindi na niya ulitin yung mga nangyayari. Kung bakit binibigyan mo siya ng challenges na mabigat, na kung bakit hindi mo siya tinatanggap agad. Alam niya yun. Alam niya yan na kung ano yung consequences, kung bakit sa pagbabalik niya dito sa buhay mo. Alam niya kung ano yung mga pwedeng mangyari. So, just have some talk and listen. Don't ignore anything. Kasi pag i-ignore mo siya, baliwalain mo siya, magiging suplada ka sa kanya, awayin mo siya, walang mangyayari yun eh. So, be matured enough to listen with a loving heart. And that is my reading for you. Thank you and God bless.